Okay, so today share ko sa inyo yung phase 2 na challenge naman na ipasa na rin natin. So this is under the funded next prop firm. So kahapon, that is the phase 1 sa funded the funded trader, no? Actually dapat nga sabay sila, pero i-discuss ko later kasi itong equity nito nung umabot siya ng more than the target, automatically nag-close yung account para bigyan ako ng phase 2. Pero dun sa kabila, nilakad ko ulit. Pero yun nga, eventually, nag-end up din naman tayo. Medyo mas tumagal lang siya. Inabot ng 40 days. Ito namang account na to ng phase 2, inabot lang to ng 12 trading days. So, 5%, which is, that is 10,000 US dollars na target. So, siguro, very raw na video. Ngayon ko lang kasi napansin na meron pala ditong halos na parang journal. So, titingnan natin itong mga analytics na to mamaya at saka yung phase 1 ng challenge. Pero, yun. Itong funded next, bakit ito yung isa sa mga trinay ko na prop firm ay dahil meron tayo dito nakita na ito yung kumbaga value proposition niya. Ito yung advantage na meron siya compared doon sa kanyang mga competitors. Kasi meron na agad tayong profit share sa challenge phase pa lang. So usually kapag funded ka, doon kayo magkakaroon ng profit split ng mga competitors. So sa kanya, nagbibigay siya ng profit split, no? Para hindi raw tamarin yung mga candidates o yung mga trader na papasok sa challenge niya. So that is one of the advantage. So ang tinake kong challenge was worth 200,000 US dollars nga na capital. So ang bibigyan nila sa akin was 15%, which is 3,900 US dollars, and i-refund nila yung binayad ko na 999 US dollars. So yung kagandahan niya. At hihintayin ko na lang dito sa phase 2 na ito ng account ko yung approval nila kasi check daw yata ito ng system. So, hintayin ko na lang yon para magkaroon tayo ng approval. So, babalitaan ko rin kayo, gagawa ko ng video about that kasi ito naman yung unang beses natin na matapos yung challenge na to under this prop firm. So, meron na tayong 200,000 na pending for approval na maging funded, and then yung 200,000 na isa on my other broker or firm na funded TFT, the funded trader. Ito naman, nag-start na ako, 200k start. May initial trade ako on Nasdaq, short, ay 2k short. So, gagapangin ulit natin to, 5% target lang naman yan. Again, hindi ako nagmamadali. Yung oras, hindi man natin hinahabol. Kaya, yung level of consistency natin, yun, I'm very confident na maabot natin lahat ng targets na yan. So anyway, yun. Meron nga pala ako affiliate link nito. Kumuha rin ako nito nung isang araw. Kung gusto nyo mag-try dito sa Funded Next, kasi yun nga yung value proposition niya. Meron siyang binibigay na profit split sa challenge pa lang. So, yan. Depende naman sa inyo. Kung may value ako na ambag as a token siguro, you can use. Kung magte-take na kayo ng challenge. But again, this is not for newbies. Kung newbie ka, huwag kang magte-take, huwag kang bibili ng challenge. Or kung marami ka na natalong challenge, stop doing that. Nag-aaral ka muna ulit. So anyway, puntahan natin yung trades natin dito. Unahin natin yung phase 1. Kaya as you can see, ito, wala akong bridge na account dito. This is my first time taking challenge. So ayan, wala tayong any account na bridge. So sa dashboard, silipin natin. Ito yung binabanggit ko kanina na may bug. At yung pagkakaiba nung the funded traders sa funded next kasi as you can see, tingnan yung profit target ko. Hindi siya nakalagay na past. Nakalagay ongoing. Diba? Pero paano kung nakatuloy dun sa phase 2? No, ngayon, hindi ko na pwede i-trade yung account na to kasi nakalagay na rito na your account has been paused due to profit target reach. Na-reach na raw yung target. So, silipin natin ngayon sa trading overview. Punta natin analytics. As you can see, we have equity and we have balance. So, yung balance ng account, umabot siya ng 218,000. Which is, ang target lang naman is 216. Pero yung equity ko, nasa 212. Kasi nga nag-hedge ako ng posisyon. So may short position ako habang bumababa siya nung nasa TP na. Imbes na ibenta ko, bumili ako ng same position na different different direction. No? Kumbaga, kung nag-take ako ng short, nakaabang yun ng long. So ayun na nangyari. Pero umabot yung balance natin 218. Bigla na ako nakapag-proceed sa phase 2. So, ang nangyari naman dito, analytics, silipin natin on, detailed stats. Kasi hindi ko rin ito ma-import ng journal ko na ginagamit ngayon.
well, mag-upgrade ako. Pag nakuha ko yung payment nito, bibili tayo ng new journal ng Tradezilla. So, anyway, average risk to reward ko, 1:3. So, medyo nasa higher risk to reward. And then, win rate ko mababa, 34% lang. So, sinimulan ko yung challenge na to ng... kailan nga ba ako nagsimula? December 20. Tapos natapos ko siya ng January 2. So, ayun yung ilang araw yon. Kwentahin nyo na lang kung ilang araw, mga 2 weeks, 3 weeks, natapos natin yung phase 1. So, syempre, baka magbigay agad kayo ng expectation na, ay, dapat pala 2 weeks, tapos ko na. Hindi ganon. Binigyan lang tayo ni market na magandang move. No? Noong mga panahon na yan, may maganda siyang move according doon sa plano, nangyari, na-execute ko ng maayos. That's why, natapos agad natin ng mabilis. No? Papakita ko sa inyo mamaya, nung mag-phase 2 ako, hindi naman ganon kasi may 2 weeks na nag-consolidate lang yung portfolio. Okay? So, kasi proceed na tayo dun sa phase 2 na account. Yan, active account, wala na ako ibang account dito, ito lang. So, trading overview. Dito naman, papansin nyo, I have a high win rate. Kanina, 30% lang. Ngayon, nasa 69%. And then, mababa yung risk-reward ratio ko. Nasa 1.1 lang siya. So, I started this challenge na January 2. Kaya sa broker, i-check na natin. No? Ayan, January 2, nag-end yung challenge ko ng January 24. Okay? So, calendar days naman 12 trading days, tapos calendar days, ilan yun? Halos isang buwan. No? O ilang linggo. So, anyway, yun, 5% lang naman yung target and na-hit na natin. Ngayon, ano bang system yung ginagamit ko at paano ko nagawa yung level of consistency na yon? Kasi ito, kung sa trading overview, kung sa analytics natin titingnan, ito wala tong drawdown. Nag-stick lang ako sa smaller sizes and nag-stick lang ako na mag-trade ako dun sa mga extreme levels na binabantayan ko. Ito yung binanggit ko kanina. Mayroon mga pagkakataon na magsa-sideways lang yung portfolio mo. No? Pagka walang proper na signal, o kaya nasa maling direction ka, huwag mo ipilit. So, nagtitake ako ng short sa market. Tana sa trading view. I'm taking shorts on Nasdaq. Yan, ito. During that point of time, nakita yung consolidation, tapos bigla siyang lumipad. Kung short ang direction ko, tapos pinilit ko ng pinilit, i-scalp ng short to, mamatay yung account ko. Hindi ganun yung trading. yung mali dun sa mga tao, mga newbie na nagsisimula, mga trader na nag-start ng, or kahit medyo batikano na, hindi mo papairalin yung ego mo na dapat tama ka. Hindi porket tag-aral ka ng maraming beses, dapat short to eh. So short to, iso-short ko na, iso-short. Hindi ganun. Pag pinakita ni market na hindi ayon yung plano mo, si market yung tama, hindi ikaw. Hintayin mo na i-prove ni market na tama ka. So, ayun lang yung perspective na pinapairal ko dito sa challenge na to. And, yun nga, gumawa kasi ako ng specific na system to tackle this. Sa mga hindi nakakaalam, ako ay isang US stock trader. Ayun ang forte ko. Day trading sa US. I'm trading live every day with my students. I'm using a system na may mga pattern recognition kami, pattern sequences, directional bias, may mga barometers kami na ginagamit kung saan direction kami. Pero, ito, talaga nagsimula ako from scratch to build a system na, this is ang tawag ko rito ay statistical range based na system, which is nagre-rely to under ng mean reversion theory. No? Kaya makikita nyo, iba yung approach ko rito. Sa mga nagtatanong if I'm using smart money concepts, yung tinuturo ni ICT, hindi ako gumagamit nun. I'm using statistical based range. So, ICT kung medyo may idea ako dun sa ibang mga patterns. Di ko lang alam kung tama yung context na pagkakaintindi ko. Pero hindi ko siya ina-apply. Yung aking sistema ay based on ranges, based on actual numbers, yung mga numero. Hindi ako nagre-rely sa pattern. Dito sa approach na ito na ginawa ko. So, yun. Kung ating pupuntahan, paano ba yung naging approach nito kung strategy man ang inyong hinahanap, Again, ang kailangan kasi mag-isip muna tayo ng konsepto sa bagay. Meron akong plinaplat dito na outline, pero sa susunod na yung
Magpa-plot ako ng outline, kung paano kayo magki-create din ng ano, ng system niyo based doon sa ginawa kong approach ano. So sa mga susunod na video, abangan niyo na lang siguro kung trip niyo 'yon, subscribe kayo. Kung gusto niyo mag-abang dito sa mga ano natin, update and challenge. So, kung mapapansin niyo, ang mga ginagawa ko lang dito ng mga entries, ito kahit yung mga initial losing trades ko on Nasdaq. Teka lang, medyo maliit yata. Pasensyahan niyo na kung medyo maliit sa MetaTrader, lalo na yung mga nasa phone. Pero, this is the idea. Yan, every time nagkakaroon na extreme move downward yun, may long position ako, cover. May long position ako, pagpag. May long position ulit ako, binild ko, sell. So, kumbaga, sinakyan natin yung bottom na yan. Kasi ito, pinaka-bottom talaga yung nakatch natin. No? Limit order, sold the strength ni market. And then, lumipad siya. Wala, hindi ako humahabol. O, wala akong trade na, ay, breakout, bibili ako. Hindi breakout yung trades natin kasi mean reverting. Meaning, I cannot buy on the median areas. Most trades ko, yung mga swing points, extreme level, extreme level. So, ito medyo, baka i-consider yung breakdown. Pwede rin naman. Pero nahabulan ko na to. Ito yung pinaka-extreme level natin. And ayun, dito ko nakahabol. And then, another swing point. Pero halos maliit na win and scratch yung isa. Okay, tapos ito, may expectation na mag-short pero losing trade. Pero ayun yung basis na aking ginagamit yung konsepto ko. Ano. Kasi mag-vary naman yan kada trader. Kasi pwedeng yung approach nyo pattern-based. Yung approach nyo pwedeng under ng indicator o baka yung magamit yung MA, RSI. It's up to you. Pero ang gusto nating i-highlight dito is merong proper combination yung stats natin. Kapag high win rate ka, pwede kang may low risk reward. So yung kanina, low win rate, mataas yung risk reward. No? Hindi pwedeng mababa na yung win rate mo, mababa pa yung risk to reward. So losing trader yon, losing trade yung stat na yon. Or possible na losing na stats na, losing na prop firm account. So, kasi i-highlight natin yung mga recent trades ko bago natin matapos yung challenge na to. Ang mga huling tinake ko yesterday or nung week na ito, ngayong week kasi medyo maganda yung naging takbo niya. Ang trade natin, sama natin ng hanggang last Friday. $6,000 gain. Nagkasama yung last Friday. So, one losing lang. So, ang taas ng ano natin dito, ng naging win rate natin. So, ang mga na-trade ko niyan was, ito, short ng Nasdaq. And then, a quick scalp. Ito, quick scalp to kahapon. Very quick na scalp on Nasdaq. Tapos yun nga, dito sa aking account, hindi ko quick scalp, ni-ride ko siya. Kasi medyo malapad yung stop na nilagay ko. So, ang sumunod naman na binigay na opportunity sa atin was itong Japan. As you can see, extreme levels lang din. Nag-move higher, I took a short. Yan, niride natin yung swing na yon. Again, under ng mean reversion. Pagka nagkaroon ng extreme level sa taas, mag-short ako. Pag nagkaroon na extreme level sa baba, I'm going to take long. So, wag nyo gagawin yun ng walang konteksto. Again, meron akong konsepto na ginagamit. May mga tools ako na ginagamit to determine kung nasa extreme levels na ba yan. Hindi yan basta visual pattern. No? Again, I'm relying on the numbers, statistical numbers. So, lahat ng asset class ngayon, again, binanggit ko, I am a stock trader. Pero ngayon, trade natin, very diverse. Pati yung Japanese index, tinrade natin na short. Pati yung Hong Kong, ito yung naging winning trade natin. So, yung Hong Kong, coming from a big downtrend to, nag-take ako ng long. Yan. Hanggang dito, in-scalp natin. And then, I also took a short dito sa taas. Hindi lang yata nakikita. Ayan, short. So, paano natin ginagawa yung mga bagay na yun? Meron tayong statistical average based doon sa galaw ng mga asset classes na yan. So, meron na yung Euro JPY, Forex pair. I also shorted it. Short din natin. So, medyo diverse na tayo. And mga ilang buwan ko palang ginagamit yung system na to. 2 to 3 months natin finormulate. So, sa 2 to 3 months na yun, maraming binaktes na system hanggang sa nag-end up ako sa konsepto na ito. At ito nga yung nakita natin na
kumbaga papalag dito sa ano sa challenge na ito. So, isa pa ay yung technical part ng aking sistema. Pero nasanay na rin kasi ako sa US, gumagawa kami ng briefing and tine-take into consideration ko yung news. So, big part na ng aking system, hindi man big part, pero it's a vital part ng aking system yung news. So, everyday, gumagawa kami sa Ascension na trading room ng briefing. Ano yung briefing na yun? May mga headlines, alam namin yung narrative. So, pagpasok ng araw na yun, alam namin if may data release ba, may specific news ba to, kaya siya lumipad, o ano yung catalyst nito, bakit nag-drop man yan or whatever. So, yung China, matagal na natin pinagmamasdan to kasi talagang matindi yung data, fundamental na siya ay weakening na economy. So, pababa ng pababa, eventually, hindi naman yan dire-diretsong bababa, may mga pullbacks yan. And yung mga violent pullbacks, yung mga strong move upward, nakikita yan sa mga wild downtrends. So, itong Hong Kong, napansin natin, yan, nagkaroon na siya ng bottom and yan, may reaction na tayo. Ang hinihintay na lang kasi natin siya was a catalyst. And then, January 23, alam namin na merong news na yung China, nag-intervene yung government. So, China nag-take down ng step para mag-unleash ng pera. So, para ma-stimulate niya yung markets, dahil malaki outflow almost 5 trillion umalis dun sa market na yun. Para ma-stimulate niya, mapabalik niya yung mga investors, nag-intervene yung gobyerno para i-pump. So, sasabayan mo yon. Meron kang technical signal, binigyan ka ng magandang opportunity nito to take the extremes. Ito, nag-move na siya higher, hindi ako bumili ng breakout, ang nihintay natin mga pullback. Kasi extremes pa rin yun eh. So, nag-pullback na siya sa extreme, kailangan kong saluhin. So, given na alam natin yung direction ng catalyst because nag-intervene yung gobyerno. So, we took a long trade. So, ayun, yung system kasi, depende sa gagawin niya. If it's mechanical or if it's discretionary man yan, na subjective. Pero maraming variable na pwede kayong pagkunan. Kasi, baka may mga newbie na nanonood dito, ang iniisip lang, basta pag nag-trade ako, indicator lang yung kailangan. Walang magic indicator, guys. Merong mga indicator, may mga tools na mahalaga, yung matutunan, maunawaan, at merong possible na mga mataas na win rate. Pero ang masasabi ko lang, let's say, nasa ano tayo, alisin natin sa trading, nasa mundo tayo ng pagluluto, ibibigay ko sa inyo lahat ng pinakamagandang gamit, pinakamagandang lutuan, pinakamagandang knife, pinakamasasarap na recipe ingredients na pwede nyo makuha sa balat ng lupa. Pero hanggat wala kang skill, tingin mo ba makakapagluto ka ng maayos? So, wala sa indicator yan. Ang mahalaga na i-hone natin, hasain natin is yung sarili natin as a trader. Again, sa prop firm, ang kailangan natin is dalawang bagay para mag-succeed dito. Profitability plus consistency is equals datong, pera. Hindi na natin iintindihin, ay wala naman akong pera dyan, Sir Aki. Pinakita ko na sa inyo, the funded next, nag-o-offer sila ng gusto mong mag-take ng 50K challenge. Ang babayaran mo lang is $299. Siyempre, hindi naman lahat may 299. So, take demo. Hanggat sa iniipon mo, kung gusto mag-start ka ng 6,000 kasi may scaling plan naman eh. If ma-prove mo yung sarili mo na consistent ka, mag-i-scale nila yung iyong account. Okay? So, do not focus on money. Focus on building your skill. Sa next upload, siguro natin i-share ko yung mga ina-outline ko para magka-idea kayo kung magpo-formulate kayo ng mga systems nyo. Pero, ayun muna siguro yung may babahagi ko sa video na to at hintayin na lang natin yung evaluation nila. At kung gaano kabilis ba na makakuha ko itong 3,900 na to plus may refund. So, bibigay ko sa inyo yung overview. If you want to take a challenge sa Funded Next, ilalagay ko na lang yung link sa description or sa comment section. So, sa mga nanood at umabot sa parte na to, salamat sa inyong lahat, guys. At kung may questions kayo, comment nyo lang sa baba. So, thank you again, everyone, and God bless.